Mindanao ang ating presidente ngayon. Kaya ba dumarami rin ang mga tourist attraction doon? Sa Lake Cebu, sa South Cotabato, may paragliding festival. At sa Sarangani Province naman, may paandar gamit ang mga bansot na bisikleta. Ang ganda ng Lake Cebu sa South Cotabato na lupang tinubuan ng mga katutubong Tiboli. Mas mamamasdan daw sa ere. Kaya sa taunang selebrasyon ng Helubong Festival, naisipan nilang gawin dito ang kauna-unahang Lake Cebu Paragliding Festival. Ang event na ito gagawin sa nadiskubring fly site sa Barangay Tesiman sa Lake Cebu. Wala sa isip namin na yung itong lugar is may ganun klase na view, may ganun na klase na hangin, pwede para sa paragliding. So naki-coordinate ako kay Mayor, so full support. Isang araw bago ang event, binisita ng organizers ang site. Pero dahil sa taas at tarik ng lugar, ang dala nilang 4-wheel drive dumulas. Kinailangan pa nilang kumuha ng tali at hilahin ang sasakyan para makaahon. Pero dahil hindi rin kinaya, ang mga paraglider naglakad na lang papunta sa lugar. Gayunman, dahil sa lakas ng hangin, hindi na rin itinuloy ang flight test. So supposedly dapat ang hangin galing dito. So nasa tailwind tayo, meaning yung hangin baliktad. Kasi yung canopy natin, hindi yan may tatayo kung ang hangin mo dapat against the wind palagi. So kung magte-tailwind ka, mauuna yung magkakakos tayo ng disgrasya. Kinabukasan, tila nakiayon naman ang panahon. Bago magsimula ang event, nagsagawa muna sila ng ritual. Naglatag sila ng trapal kung saan isi-set up ang mga wing na gagamitin para sa paragliding. Meron siyang reserve parachute. Ito yung tinatawag naming brake. Ito din yung pang-steer, left, right. And then yan yung tandem wing, bigger and really designed for two. Nasa mahigit 10 paragliders ang sumali. Isa sa mga ito, ang 14 anyos na si Kyle mula sa Pulongolok sa South Cotabato. Siya ang pinakabatang paraglider sa Pilipinas. Nagsimula daw si Kyle sa pagpa-paraglide taong 2014. Okay, take off na siya. Pero hindi raw biro ang training. Bago nakalipad, 8 buwan muna siyang nagsanay. Ang kanyang coach, walang iba kundi ang kanyang ama na si Edilberto, na isa ring paragliding enthusiast. Every time na mag-fly ako, excited kasi tapos parang nervous kasi medyo may galaw. Pero nakaka-relax yung view ng Mother Nature. Sa ngayon, mahigit 150 flights na ang nagawa ni Kyle. Actually before, hindi natin mawawala yung fear. Pero kung hindi mo yan malalaman, kung kaya mo o hindi, kung hindi mo itatry. Maya-maya pa, ang paragliders umarangkada. Sa taas na 790 feet, nabusog ang kanilang mga mata sa ganda ng view ng Lake Cebu. May ilang taga roon, sinubukan din ang thrill.
Sa daming araw ng mga nahihilig sa paragliding ngayon, bumuo sila ng samahan, ang Philippine Paragliding and Hand Gliding Association. Yan, run na yan. Bilis. Isa sa mga miyembro, si Jason, na nagkaroon ng interes sa sports na ito matapos makapanood ng paragliding event sa New Zealand taong 2000. Ngayon, dumarayo pa siya sa France, sa Amerika, Malaysia at Indonesia para lang gawin ito. So nakita ko yung isang tao na parang stop na stop ako. Ano yung ginagawa niya? Ang galing niyan. Gusto kong gawin yan. I think karamihan sa atin is meron talaga tayong dream na to fly. I don't know kung part yan ng DNA natin na gusto nating ma-experience lumipad. Samantala, dahil sa matinding hamog, ang ilan sa mga piloto nahirapang makalipad. Ang iba, makailang beses bumagsak ang wing dahil sa kakulangan ng hangin. Pero sa kabuuan, ang Lake Cebu Paragliding Festival, isa raw tagumpay. Pag nasa area ka na, pag nakita mo yung sceneries, makakalimutan mo lahat. Start mo medyo kinakabahan, pero pag nandun ka na sa taas, wow, ang sarap ng pakiramdam.